Sabi ko, shit, sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Ang sabihin ko na si Lee Satanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania o kay Trump o pupunta ako sa Washington DC. Papadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Balik tayo kay Lolo Trump. Alright? Masaya ba kayo? Paano ng frozen asset? Sabi ni Scarlett O'Hara. Baka matunaw na nga. Okay, matunaw na. Strict si Trump. That's good all about business. Parang si Duterte, si Trump. Alam mo, ang gusto ko lang kay President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Pangulong Duterte. Kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America. Gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're part of the country. Kasi even though lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. Di ba, kung ano yung makakaganda sa Amerika, yun yung ako, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang. Kaya yun isa sa mga sinuportahan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga Amerikano, yan, EDCA sites na yan, ayaw ni Trump ng ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba kaya naman nandiyan yan para preparation para jonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, hindi nagkagyera ang Amerika. Walang Ukraine, panahon ni Biden yan. So ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people, but for Filipino people. Syempre may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina ang pagkapanalo ni Trump, dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Ang sabihin ko na si Lee Satanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania o kay Trump o pupunta ako sa Washington DC. Papadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Pupunta ako, kailangan pumunta ako ng Florida. Diba? Magkatok ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here. Ito yung authenticated bag. Ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos, imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaleba. Anong kinapareho namin ni Trump? Gusto siyang gurgurin. Di ba? Sabi nga niya, may mission siya. I think, God has planned. Yung speech sa kanina na bakit buhay pa siya or something. Di ba? Gusto siyang gurgurin. Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal nga yung mga Facebook account niyan, pinagtatanggal nga yung X account niyan kung hindi pa nga na take over ni Elon Musk yung X or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatagal sila, shutdown tayo. Ang daming, it's the same Elon, kaya si Elon, di ba, gusto din siyang ipa-deport. Ang daming ini-issue kay Elon dahil sinuportahan niya si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipa-deport, anuhin yung business niya, kina-cancel and everything. So may pagkakapareho kami. Ang problema kasi sa Democrats, sorry doon sa mga palangga ko Democrats, hindi naman kayo lahat, hindi sila lumalaban ng parehas. Kung napapanood nyo lang, buisit na buisit ako, yung mga Democrats, hindi to lahat yung mga ulol lang. Alam mo yung ginagawa nila prior sa election? Pinagbubunot nila palangga yung mga banner doon sa mga bahay-bahay. At nakakatawa, yung nagbubunot, nakita ko dun sa reel, ang nagbubunot ng mga placards ni Trump or mga banner na yan na nakatusok dun sa front yard, ang sasakyan niya, Tesla. Diba? Bumili siya ng Tesla, supportado niya si Elon, tapos ayaw niya kay Trump. Si Elon, supportado si Trump. So pinaghuhugot niya yung mga, gigil ako, pinaghuhugot niya yung mga banners. Sa Pilipinas nangyayari din yan, di ba? Yung a day before election or every night,
pinagtatanggal nila yung mga, kung ayaw nila doon sa kandidato nila, pinaguhugot nila yung, o binabandalize nila yung mga, ang tawag dyan, yung mga banners o yung mga stickers o whatsoever. So ngayon, yeah, sabi ni Cooking Kata Recipes, same sila ni BP Sara. Yes, yeah, ginigipit. Ganon na ganon ang nangyari kay Trump. So, and another thing, meron kasi I think may kwento ko na to, kailangan ako mag-ingat. Meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Nung, ito na nga yung mga kaso-kaso ni Lisa Tanas sa akin. Okay? By the way, one down ha. One down, putang ina. Okay? One down. So anyway, sabi ko sa lawyer na to, how about lalapit kaya tayo sa mga kongresista? Sabihin ko yung kapotahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should protect me. Ganyan. I know, sabi niya na gano'n. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Mag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun eh. Nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino, okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi lang ako Pilipino, kunyari nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang jutang na kayo, ganun. Kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ko isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay? Yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what, basta yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay. So, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng pulboronic, ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat, kung sino hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. How about that? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila, what's that? Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa kasabwat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Miss Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpile ko lahat, maglitanya ako and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo, dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli,
mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, di Satanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay addict. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan, by hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo sa eleksyon. Andyan si Attorney Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam na alam ni Attorney Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni Trump, sabi ko, bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ahas na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting ahasan sa Malacanang. I will do the honor. Diba? Para batayan mo lang kuting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump mag-ano sa inyo. Yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. 'Di ba? Mafia ang dinidil. But tignan natin. Okay? Tignan natin kung ano sa tingin niyo, anong gagawin natin sa mga hinayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Lakindanom, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. So, ano gusto nyo? So, dahil yung mga alay si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, makikita yan, si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic, nakipag-aliado, nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong papasok na gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulboronic ni Bangag, yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward. Kung ngayon pa lang, bago pa ma-certify yung electoral votes na yan, okay? Papaano na natin sila? Papaano na natin? Niyan natin, dahil lang. Ipapadala na natin yan kay Trump. Okay? Doon sa mga sa mga palangga ko na undocumented, okay, huwag kayo matakot doon palangga. Ayan, no? Trump has, okay, 277 pa rin. This is 15 minutes ago. Live election updates. Oh, Michigan, nakuha niya rin. Oh, wow. Michigan. Ang galing, Anyway, I don't know kung ano-ano pa mga states. Kumusta na? Can I comment? Ito lang kasi napag-usapan namin tungkol kay Kamala. Actually, pwede talaga ako mag-predict eh. Sabi ko kasi dun sa mga kausap ko na mga Democrats, yung iba, gusto ko pasalamatan yung anak ko na dating Dems. Yung anak ko na dating mga Democrat na mga nabudol, binoto na si Trump ngayon. Actually, I will tell you something. Sabi ko sa kay yung bunso. Sabi ko, hoy, bruha. Sinong boboto mo? Sabi niya, lahat kami ng mga friends ko, Trump na kami eh. Sabi ko, bakit? Okay, eto yung isa sa sinabi. At may mag-agree ako. Sabi na ako, mama, kasi sabi ng mga friends ko, even though American citizen of course, US born yun. Hindi ka na pwede mag-presidente pag hindi ka US born. Pero ito'y galing sa mga bata at mag-agree ako dito. Mama, napag-usapan kasi namin na pag tinitignan daw nila si si Kamala na maging presidente, hindi siya magandang, unang-una wala siyang nagawa. Sabi ko, oh my God, nag-mature ka na. Sabi ko, nag-mature na kayo. Sabi ko, kasi kilala ko yung mga kaibigan niya. Pag nakikita doon nila sila Kamala, hindi daw ito representante ng isang Amerikano. Parang ang sabi, representante ng India. Mag-agree kayo? Somehow yun dun yung tingin ko. Sabi niya,
Kasi although US born siya, parang ang nakikita ng majority, although yung mga, wala naman talagang natural born, ay, wala naman talagang solid na Amerikano na ang Native American lang yung solid. But kasi when you say Amerikano, di ba, usually puti talaga. Yun ang sabi nila. Sabi sa akin, ang sabi ng mga kaibigan ko, mama, pag nakikita doon nila si Kamala, they can't imagine na magkakaroon sila ng presidente na Indian. But sabi ko, she's not Indian, US born yan. It doesn't matter. Sabi niya. Kaya yun ang sabi ng mga bata ng 24, 25 they're young. Ang mga kaibigan ng anak ko, ibang-ibang lahi yan. Iba-ibang lahi. I mean, iba-ibang mga descent. Meron siyang Russian American na friend, Arab American, you know, and these people, these kids, yung nakikita nila. I think the majority of the Filipino people, the majority of the Americans will not vote for Kamala dahil sa nakikita niyang pinoproject niya. Hindi kasi very US ang dating. 'Di ba? Very what? Very tawid sa border daw. Kayo ba? May mga ano ba dito? Yes, she's really an Indian descent. Do you think ko ako US born? 'Di ba? US born tapos tatakbo ako kunyari sa presidente. I don't think iboboto kasi we have to accept the fact na yung mga sabihin na natin yung talagang born here na from simula sa mga ninuno nila like noon pa na they're here like 1700s, 1700s, 1800s. Kumbaga ito yung mga produkto ng mga immigrants from 1600, 1700, 1800. You know, I don't think they will vote like an Indian descent, sabi nga. Yun ang sabi ng mga bata. Yun ba tingin ninyo? Parang nagbaga-agree ako, no? Mag-agree ba kayo? Kasi pag nakikita ko talaga si Kamala, I feel like kung iboboto ko siya, I feel like I'm voting for an Indian president. Hindi nga siya nakapunta sa border eh. Hindi nga niya alam talaga yung sitwasyon ng mga tumatawid sa border eh. So yun yung sabi ng mga bata. Yun yung nakuha kong comment. Kaya sabi ko, kaya gusto kong tumaya ng $1 million doon eh. Kaso lang wala lang ako 1 million. Shit, kung tumaya ako ng 1 million mga palangga, I'm $900,000 richer now. But wala eh, walang pera si Lola. Okay? Pull out na sa February, sabi ni Trollbuster, ang EDCA sites. Tapos, koday tayo na si Bangag. I'm looking forward for a peace, for peace, world peace. You know why? Kasi yung pera namin yung pera ng mga Amerikano, like Filipino Americans, whatever descent, napupunta lang dito sa mga bangag. Katulad yan, yung mga donation namin. Hindi naman nakakarating sa inyo, mga palangga, sa mga biktima ng bagyo. So, hindi lang ako, kung naririnig nyo lang yung mga sentimiento ng mga bata, like yung age ng anak ko, mga 20s, 30s, yung mayroong paninindigan or nakikita nyo yung sitwasyon, they are complaining that ang gobyerno ng Amerika nag-spend sa gera, sa Ukraine, sa Pilipinas, o saan-saan pa man, di ba? Then sa EDCA na yan. Pero, ang daming nalileft out. Pumunta kayo sa California. Sabi ko nga sa inyo, nung dumating po ako sa California, hindi ako nakakita ng homeless na pupunta ka ng Beverly Hills. Ando doon na sila ngayon. Dati wala yan. Pumunta ka sa mga high-end. Hindi mo kayo makakita ng homeless. Ngayon, mismo doon sa Beverly Hills, kapitbahay na ng mga mansion doon. Disperse lang sila. Yan ang totoo. Mga kababayan. So I'm looking forward to meet, ayoko nang paka-ambisyosa, I'll try my luck, di ba? I'll try my luck. But one thing I want to do, mga darling, ipipresent ko talaga o isisend ko talaga yung ni Marcos Jr., yung pulboronic talaga niya. Kasi may impact. Alam niyo ba na nonood ang buong mundo sa election namin dito ngayon? Kasi magre-reflect talaga yan. I mean, magkakaroon talaga ng apekto sa bawat bansa, especially sa atin dahil yung ating relationship US-American Filipino-American friendship natin, parang Filipino-American Friendship Day. Meron talagang impact yan. We don't know kung ano pa yung mga impact na yun. Pero ang pinaka-visible na impact dito, na i-pull out yung mga EDCA sites. Kasi yan eh. I mean, hindi naman natin kailangan mag-gera eh. Diba? But again, hindi rin natin alam yung mga magiging interest, we'll see.
Hindi naman natin alam kung ano talaga yung plano, no, ng Trump campaign. But I think Trump will, ano tawag dito? Will protect the American people and world peace. Kasi ayaw niya ng giyera, gusto niya business. So let's do business. Sabi ni Raymond, good evening ma'am, ang taas daw ngayon ng Bitcoin